Sa ating huling pag-aaral mga kapatid, natutunan ho natin kung ano po talaga ang katibayan na kilala ho natin ang Diyos. Paano ho tayo makakatiyak na tayo ho ay na kay Kristo? Well, sabi po ng Biblia, ang sino man nagsasabing nakikilala po niya ang Diyos, ngunit hindi ho siya sumusunod sa utos po ng Diyos, ay isang sinungaling. He is a liar. The reason kung bakit kailangan po natin sundin ang inuutos po ni Kristo hindi dahil po sa napipilitan ho tayo, hindi dahil po nagpapanggap ho tayo o nagkukungwari, kundi dahil ang bunga po ng tunay na pagsunod sa utos ni Kristo ay dulot din po ng pagmamahal para kay Kristo. Si Kristo ho ang nagsabi, kung mahal ninyo ako, sundin mo ang aking mga inuutos. At si Kristo din ho ang nagsabi, ang nag-iingat sa aking mga salita, siya ang tunay na nagmamahal sa akin. Pero ang taong hindi niya iniingatan ang aking mga salita sa kanyang puso, which means he does not want to obey God, siya yung taong hindi nagmamahal sa akin. So para kay Kristo, ang sukatan, basihan, katibayan na tayo ho ay nagmamahal sa Kanya, ay hindi lamang po yung ginagawa po natin sa araw-araw in church or religious activities, kundi yung pag-ingat ho ng Kanyang mga inuutos sa ating mga puso. Diba, sabi po nung may awit po ng Salmo, sa Salmo 119, talata 9 hanggang 11, paano mapapanatili ng isang kabataan na mamuhay sa malinis na pamumuhay o sa kabanalan? Ang sagot ho, yung taong nag-iingat sa aking mga salita. And the reason why kailangan po natin ingatan po ang salita po ng Diyos, as what is stated earlier, yan ang katibayan ho na maipapakita natin sa Panginoon na tayo ho ay nagmamahal sa Kanya. Now, yung mga binasa po natin kanina, may dalawang elemento po na nababanggit ho dito. Liwanag at kadiliman. Anong ibig sabihin po na ang isang tao na hindi nagmamahal ay nananatili pa rin ho sa kadiliman? At ano naman po ang ibig sabihin na ang tao ho na nagmamahal ay nasa liwanag? Tulad po sa ating huling pag-aaral several weeks ago, ang lahat ng mga inuutos ho dito ay hahantong po o nakasalalay rather sa kalikasan ng Diyos bilang liwanag. Nang ibig sabihin, dahil ang Diyos ay liwanag, ang anumang mga bagay na ginagawa ng tao o sinasabi ng tao na hindi angkop sa liwanag ng Diyos o sa kabanalan ng Diyos or the purity of God, ay nananatili sa kadiliman. Halimbawa, sa chapter 1, kung atin po babasahin sa talatang 5, sa kapitulo 1, talatang 5, sabi ho dito, ito ang mensaheng narinig namin mula kay Hesukristo at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. So hindi po nakalagay dito, ang Diyos ay may liwanag. Kasi kapag sinabi may liwanag, it means He has light. Ang sabi ho dito, ang Diyos ay liwanag. This is who He is. Tulad po sa ating mga napag-aralan po noon, in 1 John alone, kitang-kita ho natin, ang Diyos ho ay liwanag, ang Diyos po ay tapat, ang Diyos po ay matuwid, at ang Diyos po ay pag-ibig. Dahil yan na nakikita po natin mga katangian na nasa Diyos ho natin, sabi po sa talatang 6, kung sinasabi natin may pakikiisa tayo sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. So, ang ibig sabihin pala ho na namumuhay sa kadiliman ay hindi namumuhay para sa Diyos, kundi namumuhay sa kasinungalingan, hindi namumuhay sa katotohanan, na ang katumbas po nito namumuhay para kay Satanas. Mismo si Pablo ang nagsabi, kung kanino ka nagpapasakop sa iyong pagiging alipin, yun ang amo mo. Yun ang Panginoon mo. O sa wikang English, to whom you serve
is to whom becomes your master, either to Satan, which is unrighteousness, or to Jesus, who is righteousness. Kaya dinurot po ni Kristo ang mga Pariseo nung pinagsabihan po niya sa Juan 8:44, sabi ho niya, ang nais ng iyong ama, yun ang iyong gagawin. At sino ho ang kanilang ama? Si Satanas. Dahil si Satanas ay mamamatay tao noon pa, ganun din ang nais niyo gawin sa amin. So in other words, kung ang tao ho ay namumuhay sa katotohanan, nasa liwanag ho siya. He is in the realm and sphere of God. Pero ang tao ayaw mamuhay po sa liwanag. He is in the realm and sphere of darkness. So ano po ang itsura ng kadiliman? Well, kung natatandaan po natin sa talatang 8, kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Parte ho yun sa pamumuhay sa kadiliman. Kapag hindi ho natin inaamin na ang ating ginagawa ay kasalanan, hindi ho tayo lumalakad sa katotohanan. Dinadaya ho natin ang ating mga sarili. Halimbawa, sinasabi ng Biblia, magmahalan tayo. O sinasabi ng Biblia, makipag-ayos ho tayo sa ating mga kapwa. O sinasabi ng Biblia, magpakumbaba ho tayo. Pero para sa atin, hindi ko gagawin yon. Para sa atin, bahala sila sa buhay nila. Hindi kasalanan ang aking ginagawa. So ngayon, sinasabi ng Biblia, yung mga nagsasabi, hindi daw kasalanan yung kanilang ginagawa at wala silang kasalanan sa kanilang ginagawa, ay sinungaling at dinadaya ho nila ang kanilang mga sarili. So kapag dinadaya ho natin ating mga sarili, hindi na ho tayo namumuhay sa katotohanan. So sa madaling salita, ang hindi namumuhay sa katotohanan ay nananatili pa rin ho sa kadiliman. Furthermore, sa talatang G, sabi ho, kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, so inulit na naman, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. So kapag ang tao pala ho ay nananatili sa kadiliman, hindi nagahari ang salita ng Diyos sa kanya. At ginagawa pa niya ang Diyos sinungaling dahil by nature, God is a forgiving God. So kung ang Diyos po is a forgiving God, pero sinasabi natin, I don't need forgiveness, dahil wala naman ako kasalanan, ginagawa ho natin sinungaling ang Diyos. And thus, nananatili pa rin po sa kadiliman. So ano naman po yung mga extended forms of living in darkness? Well, sabi po dito sa talatang 7 of chapter 2, kapitulo 2, talatang 7, mga minamahal, hindi bago ang ibinibigay kong utos na magmahalan kayo, kundi dati na. Ang utos na ito ay walang iba kundi ang mensaheng narinig at tinanggap ninyo mula nang sumampalataya kayo. So pagkatapos na maibigay po ni Juan ang tunay na pagkakakilala sa Panginoon, bigla po niya binanggit na ang tao ho na talagang nakarinig ng mensahe po ni Kristo, ito po ang magiging bunga ng kanyang buhay. Pero bago po natin tignan ang bunga na binabanggit po dito, ano yung ibig sabihin po ni Juan? Mga minamahal, hindi bago ang ibinibigay kong utos na magmahalan kayo. So in the Old Testament and in the New Testament, titignan po natin kung ano yung utos na binabanggit po dito. Halimbawa, kung titignan po natin sa Leviticus, kapitulo 19, Leviticus chapter 19. Leviticus chapter 19, talatang 18. Leviticus chapter 19, talatang 18. At sabi po dito sa Leviticus 19, talatang 18, huwag kayong gumante ng masama o magtatanim ng galit sa iyong kapwa, kundi mahalin ninyo siya gaya ng iyong sarili, ako ang Panginoon. O sa wikang English, do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. Now sa lumang tipan, kapag sinabi
your people, ang utos po nito is pretty much saying, mahalin mo ang iyong kapwa Hudyo. Pero sa Bagong Tipan, nung pumasok na si Jesus, ang utos po na ito na nakasaad sa Leviticus ay inamplify palalo ng ating Panginoon. Na hindi na ito para lamang sa ating kapwa Hudyo, kundi pangkalahatan na. Halimbawa, sa aklat ng Juan, Kapitulo 13, kung ating po babasahin, Juan 13, talatang 34. John 13, verse 34. John 13, verse 34. Sabi ho dito, kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal, ganoon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Now, pagdidikit-dikitin po natin yung mga nabasa ho natin ngayon. When John says, kanina sa 1 John, yung aking sinasabi sa iyo ay hindi bago, kundi ito ay nakuha nyo na nung kayo sumampalataya, ang tinutukoy po dito ay walang iba kundi yung Ebanghelyo at yung mga katuruan na nakapaloob sa Ebanghelyo na nakuha po nila kay Kristo. At ano ho yun? Yung binasa po natin ngayon sa Juan 13. Sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, ito ang bagong utos. Paano ho siya naging bagong utos? Di ba binanggit kanina sa Leviticus, magmahalan kayo? Pero yung pagmamahal po na yon ay limitado lamang at nakatuon lamang sa kanilang kapwa Hudyo. Pero ito ay naging bago sa ganitong paraan. Yung pagmamahal na yan ay hindi lang para sa mga kapwa Hudyo na mananampalataya, pati na rin sa mga hentil na nakapasok at naligtas at na kay Kristo Jesus ngayon. So ngayon, habang binibigay po ni John ho ito sa 1 John, mga minamahal, hindi bago ang utos na ito. Bakit po niya nasabi hindi bago? Dahil binanggit na ni Kristo. At dahil po nabanggit ni Kristo ito sa petsa, possibly na mga AD 30 to 33, by the time that John writes this, in AD 90 to 95, matagal na ho na proseso, or we could say, hours and days and years has already passed. Kaya hindi na ho bago ito sa kanila. Gayunpaman, kung babalikan po natin ang 1 John chapter 2, sabi ho dito, sa talatang 8, dahil hindi bago yung ganyang klaseng katuruan at alam naman nila ang dapat nilang gawin bilang mga alagad, talatang 8, ngunit masasabi rin natin na ang utos na ito'y bago dahil lumilipas na ang kadiliman at nagliliwanag na ang tunay na ilaw at ang katotohanan ito ay nakita sa buhay ni Kristo at maging sa inyo. Na ang ibig sabihin, bagamat hindi bago ang utos na ito dahil narinig nyo noon, gayunpaman, bago din siya sa isang aspeto dahil yung salita ng Diyos na kanilang tinanggap ay namumunga sa kanilang buhay. Which means nare-refresh ang kanilang pagkatao. Sa ano pong paraan? Sa kanilang pagmamahal sa kanilang kapwa. Sa kanilang pagmamahal sa kanilang mga kapatiran. Kaya ano po naging pruweba na kumikilos po ang Ebanghelyo sa kanilang buhay? Sabi po ni Juan, yung nakita natin kay Kristo ay nangyayari din sa inyo. Paano po ba magmahal si Kristo? Sacrificially. So when we have sacrificial love, mga kapatid, para sa ating mga kapatiran, ang sabi ng Biblia, lumilipas na ang kadiliman sa ating buhay. Kasi habang tayo ho ay nandito sa mundo, at habang hindi pa ho bumabalik si Kristo, at hindi pa ho tayo binabawian ng buhay upang makapasok na po tayo sa langit, may mga kadiliman pa rin na natitira sa ating pagkatao. Yung kadiliman po na yan ay yung mga natitirang kahinaan na kailangan po natin patayin sa pamagitan po ng Espiritu ng Diyos. Yung mga kadiliman na may nais na maghari ulit sa ating buhay. Pero kung hindi pinipigilan ito ng Espiritu Santo, maghahari talaga pero dahil sumasa atin ang Espiritu ng Diyos. Ang sabi po ni Pablo,
sin will have no dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Hindi na pwede maghari permanently ang kasalanan sa ating puso, sa ating isipan totally, na hindi na ho tayo makagawa na mabuti sa harapan ng Diyos. Dahil ang kumikilos ho sa atin ay si Kristo. Gayunpaman, what if may magsabi, ako'y Kristiyano, pero naghahari pa rin sa akin ang galit, poot, naiinis ako, kumukulo ang aking dugo sa aking mga kapatid sa pananampalataya. Pero wala akong nais na patawarin sila. Wala akong nais na makipagkaayos sa kanila. Ano ho ang sinasabi ng Biblia sa ganong klaseng kalagayan? Sabi po dito sa talata 9, ang sino mang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napopoot naman sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa rin. Bakit po nasa kadiliman ho siya? Dahil ang Diyos na nasa liwanag, bagamat siya ho ay napipigate, bagamat tayo ho ay nagkakasala araw-araw laban sa Diyos, ang kanyang pasensya, pangunawa, habag, biyaya ay hindi nagbabago sa atin. Pero ang taong nagsasabi, may kaugnayan ako kay Kristo, pero mabilis mainis, walang pangunawa, walang tiyaga, ayaw niya makipagkaayos, ayaw niya unawain that ang kalagayan ng kanyang kapatid sa pananampalataya na maaari mahina o kulang sa kaalaman, instead of tulungan at i-restore, lalo pa ho, nagagalit na iinis sa kanyang kapatid. So sabi ng Biblia, ang sino mang nagsasabi siya'y nasa liwanag, ngunit napopoot naman sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa rin. Now, yung word na ginamit po dito is that yung naiinis or annoyed. Hindi binanggit dito yung salitang napipikon. Okay? Ang ginamit po dito sa wikang English, the one who hates. Hate. The word hate, mga kapatid, is a very strong word. A very strong word. It's a very strong verb. Kasi kapag sinabi, you hate something, talagang both mind, body, at yung buong pagkatao po natin, that energy, emotionally, ay nakasentro in such a negative way, laban to whoever it is na kinapupuotan ho natin. Now, it didn't say here annoyed. It didn't say here na napikon, kundi ang sino man who claims to be in the light but hates. In the Bible, we are to hate something. We are to hate sin. We are to hate death. Yung death na we could say that is trying to bring us down. We are to hate everything that God hates. Tulad po ni David, I hate them. Yung mga kumakalaban po sa kanila with a holy hatred. Bakit po holy hatred? May banal na galit or banal na hatred na hindi yung hatred na nagmumula sa tao, kundi because of God's holiness, nararamdaman ni David yung nararamdaman ng Diyos. Yan yung tension na nakikita po natin sa Biblia. Sa isang banda, for God so loved the world. Pero sa isang banda, God is angry with the wicked every day. So ngayon, paano ho natin i-reconcile po yung dalawa? We reconcile it like this. Sa mga katangian po na meron po ang Diyos na atin, ang Diyos po natin ay pag-ibig, pero ang Diyos po natin banal. Ang Diyos po natin maawain, pero ang Diyos ho ay hukom. So in all the attributes na dinidisplay po ng Diyos in the Bible, no wonder why the Bible says, hindi ho natin siya mauunawaan to its fullness. Kung gaano kataas po ang langit kesa po sa lupa, ganoon din kataas ang paraan at pag-iisip ng Diyos kesa ho sa atin. So yung nagsasabing, siya'y nasa liwanag, ngunit napopoot naman sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa rin. Verse 10, ang sino man nagmamahal sa kanyang kapatid, ay namumuhay sa liwanag, at walang anuman sa buhay niya ang magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Or, in English,
Anyone who loves their brother and sister lives in the light. Notice that word lives, namumuhay. Lahat po tayo nakakaranas po niyan yung salitang namumuhay or live. Some of you live in a house. You live there every day. You dwell there every day. Or you live here or you live there. You dwell there, you sleep there, you breathe there, you eat there, you shower there. Pero imagine, that type of word, pero inilagay mo sa hatred. You dwell in hatred. You live in hatred. You remain in hatred. You enjoy hatred. You stay in hatred. Kumbaga, doon na ho tayo nagkampo. Doon na ho natin nilagay ang ating mga puso in that realm of hate. Pero sabi ng Biblia, ang namumuhay sa liwanag, those who camp with God, those who walk with God, those who live for God, sabi ho dito, walang anumang sa buhay niya ang magiging dahilan, or in English, there is nothing in them to make them stumble. Yung stumble na binabanggit po dito can mean two things. Hadlang sa pamumuhay bilang Kristiyano at pagkakasala laban po sa Diyos. Kapag ang tao ho ay may galit at poot sa kanyang puso, hindi siya makakatingin sa Diyos na may malinis na konsensya. May hirapan ho siya magpuri, may hirapan ho siya humingi ng anumang kahilingan na nais po niya hilingin po sa Diyos dahil barado ang kanyang puso. Kada siya po ay gumigising sa araw-araw, punong-puno ang kanyang puso ng kabigatan because of the weight of hatred. Kaya nga may mga ngaral na nagsasabi, napaka-importante na mabitawan po yung galit na yun sa tulong po ng Espiritu. Bakit ho? Walang iba na apektuhan kundi yung taong bumibitbit nung galit na yun. Biro mo araw-araw, instead of mag-enjoy ka sa presensya ng Diyos, bit-bit mo yung galit. At bakit po namumuo ang galit na yan? Dahil hindi nila makalimutan yung mga nangyari noong nakaraan. Kaya ang tao po hirap na hirap magpatawad. Lagi niya inaalala yung mga nakaraan. So namumuhay na po siya in the past rather than in the future. At kung tayo ho ay mananatili in the past, wala ho tayo natutunan po sa Diyos. Kasi ang Diyos po ay nagsabi sa kanyang salita, and I will remember their sins no more. Which means, the past has been forgotten. The past has been forgiven. At kung yan ang Diyos na ating pinaglilingkuran, at kung may natutunan po tayo sa Diyos, if God has forgotten our sins, we should also forget those who sinned against us. We must forget the sins that was caused towards us. Now, maaari, pwede ho natin maitanong, wala ba akong karapatan, pastor, na magalit? Depende. May galit na banal, na nasaan yun ng kapigatian, napigati tayo. Okay? Pero may galit din na binabigit po ni Santiago, where he says, yung galit ng tao ay hindi nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. At ano ho yun? Yung galit na ayaw bitawan. Yung galit na lagi nilang sinusumbat yung mga nakaraan. Kumbaga, nailibing na eh. It's already been buried. Pero hinuhukay pa rin. Natatanda mo yung ginawa mo sa akin 30 years ago. Ano ba ginawa ko? You did not give me cookies. Napakababaw. Or sabihin na ho natin, may nagawa ho sila. May nasabi sila. May ipinakita sila na hindi tama. May karapatan lang ho tayo na hindi magpatawad kung tayo ho ay perpekto. Pero kung hindi ho tayo perpekto, sino ho tayo para kumapit sa galit? Para manatili sa poot? Kung bida ka, perpekto ka, superstar ka, never ka nagkamali kahit kanino, wala ka nagawa kasalanan sa isip, sa gawa, sa pananalita, may karapatan ka na manatili sa galit kasi perpekto tayo eh. Pero kung hindi ho tayo perpekto, wala ho tayong karapatan. Bakit ho? Dahil lahat ng mananampalataya, pinatawad lamang ng Diyos. Wala tayong karapatan. Eh, pastor, makulit eh. Tayo po ba, hindi ba tayo naging makulit sa Diyos?
Pastor, paulit-ulit na lang eh. Tayo po ba paulit-ulit yung ating pagkakasala sa Diyos? Pastor, napagsabihan na, parang walang natututunan. Tayo po ba may natututunan? Pastor, hindi mo ako naunawan. Napagsabihan ko na, malumani na ako nakipag-usap. Well, here's the thing. Nung malumani tayo kinakausap ng Diyos, nakinig po ba tayo? So every time, mga kapatid, na naiisip po natin yung mga nagawa laban sa atin, we always have to think about, do I have a right to hold on to anger? Kasi kung ang Diyos nga naging matyaga sa akin bakit hindi ko maging matyaga sa aking kapwa? Mas lalo na sa mga kapatiran in the church. Di ba sinabi po sa Aklatang Galatia 6:9 hanggang pababa? Gumawa tayo ng mabuti at mas lalo na sa mga mananampalataya in the church. So yung namumuhay po sa liwanag, hindi nagiging hadlang ang kanyang paglilingkod po sa Diyos dahil walang bumabara. How do you know, Pastor, na wala nang bumabara? Pag nakikita mo yung tao na dati mong kinakainisan, instead of galit ang nasa puso mo, instead of kumukulo ang dugo mo, malinis ang iyong kalooban. Magaang. You're able to say to that person, I love you, na hindi ka na kailangang magmaskara pa. Hindi mo na kailangang mag-ziplock bag para kungwari. Hindi ho tayo tinawag po ng Diyos to be double-faced. Tinawag po tayo ng Diyos to be truthful. Di ba napakasarap ho, mga kapatid, pag ang lahat ay nagkakaisa? Pero kung hindi natin bibitawan yon, paano makakilos ang kinatawan ni Kristo ng maayos? Now, I don't know if this is true, pero there was something that I watched a while back. Ang negative emotions na lagi bitbit po ng tao ends up creating negative impact sa health ng tao. There was one documentary na napanood ko po, noon pa, and nagbibigay po siya napakagandang lesson. The lesson is, may dalawang jar na nilalaman po na kanin. O nilalaman ng jar ay kanin. So ngayon, binuhusan po nung nag-eksperimento doon sa dalawang kanin ng tubig, konting tubig lang. Pero bago po niya isara yung both jars, ang ginawa ho niya, sinigawan niya, nilait niya, minura niya, lahat ng hatred niya sa puso, nilabas niya doon to that one jar. Pagkatapos nun, sinara niya na. He stored it. Yung isa naman, I love you, nilambing. Very sweet siya dun sa isang jar. And then pagkatapos, sinara niya na. And then he stored it in a storage place for 3 months. After 3 months, binalikan niya. When he looked at the jar na kanyang sinigawan, minura, lahat na, nabulok. When he looked at the other jar, nanatili pa rin in its condition. Bagamat it's not as fresh, pero hindi kasing bulok nung isa. Now, whatever might be the science behind that, the truth in that lesson remains like this. Hatred affects the people around you, and hatred affects you. Love affects you and the people around you. And most importantly, yung mga binibitawan natin salita, it affects in a positive or negative way. Ayaw mo na sinisigawan ka? Don't shout at other people. You want people to be patient with you? Be patient to others. Ayaw mo na ginaganon ka? Then why do you do the same? Sabi ni Kristo, the golden rule, do unto others what you would have them to do to you. Pero kung hatred ang binibitawan natin, how are we spreading the light? Paulit-ulit nga Di ba sabi ng Biblia, ang pag-ibig ay patient, matyaga. Ang pag-ibig ay hindi lamang salita, ang pag-ibig po is a verb. Kung ang pag-ibig ay naging persona,
Yun ay makikita nyo po sa unang Korinto. So basahin po natin ang unang Korinto 13. Pastor, alam ko na yan. E di basahin po natin ulit. Unang Korinto 13, talatang 4. Kung ang pag-ibig ay magiging persona, ito ang itsura ho nito. Unang Korinto 13, talatang 4. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis. Love is patient. Hindi sinabi, ang taong may pag-ibig hanggang 3 weeks lang. Kundi sinabi ho, mapagtiis. Ang bayan po ng Diyos in the Old Testament, Israel, ilang centuries na ho sila. Bumabaliktad, tumitiwalag, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, and yet the patience of God was always with them. Pangalawa, ang pag-ibig ay mabait. Ang pag-ibig hindi marunong mainggit. Nang ibig sabihin, kapag may nakikita ho tayo na ginagamit ang Diyos, pinagpapala ng Diyos, o nabalitaan natin, si sister na-promote, si brother na-promote, instead na mainggit tayo, magreklamo tayo, magpasalamat ho tayo sa Diyos. Kasi nagmamahal ka eh. Hindi yun, ikaw lagi ang bida. O nirereklamo natin sa Diyos, bakit sila? Pero ako hindi. Yung pala, may ginagawa na pala ang Diyos na hindi natin alam. Pero dahil hindi tayo lumalakad sa liwanag, nang katumbas ay lumalakad po sa pag-ibig, instead of tuwa, inggit ho ang naghari ho sa atin. Furthermore, hindi hambog o mapagmataas. In other words, bala siya sa buhay niya. Ako ang intindihin niya. Superstar ka? Bida ka? Hari ka? Reyna ka? Para ikaw laging intindihin? Hindi ho. Sabi ng Biblia, those who have spiritual maturity, tayo dapat ang unang umunawa. We are the ones to restore. Kasi ikaw yung nakakaalam. So sabi ho dito, hindi basto sa pag-uugali. In other words, hindi ako pinansin, hindi ko rin siya papansinin. Furthermore, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim na sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan, matyaga, inulit na naman yung salita matyaga. Bakit kailangan ulitin ang salita matyaga? Dahil dumarating ho sa atin, hindi tayo matyaga. That's the truth. Hindi tayo matyaga. Then it says, lagi nagtitiwala, lagi may pag-asa, at tinitiis ang lahat. Anong ibig sabihin po na lagi nagtitiwala? Hindi siya nagtitiwala doon sa tao, nagtitiwala siya sa pag-ibig ni Kristo na tutulong ho sa kanya na magpatuloy kahit napakahirap. Kahit ganito ang asawa ko, ito yung binigay sa akin ng Diyos, magpapatuloy pa rin ako. Ito yung mga anak na binigay sa akin ng Diyos, bagamat hindi pa rin sila sumasampalataya, pagtsatsagain ko na may halong pag-ibig. Hindi yun, ano pa to yung binigay sa akin ng Diyos? Kalooban pa talaga sa akin ito? Lagi na lang ganyan. Masyado mahigpit. Hindi nakikinig. Teka lang. Ang pag-aasawa, mga kapatid, is a gift. Hindi lahat ay tinawag po sa ganyan. So in other words, kapag tayo nagre-reklamo sa mga binibigay po na tao sa ating buhay, maging anak man, asawa, it doesn't matter. What we are really saying is, Panginoon, anong klaseng regalo to? Pero in reality, here's another question. Bakit nga po ba yan yung mga tao nilalagay ng Diyos sa ating buhay? Dahil nanalangin ka. Ano yung pinanalangin mo? Lord, bigyan niyo po ako ng tiyaga. Gusto mo ng tiyaga? Yan. Panginoon, pahabain niyo po ang aking patience. Okay? Yan. Panginoon, tulungan niyo po maging mature. Yan. Ngayon na binigay ng Panginoon yung mga kailangan ho natin para mag-mature. Panginoon, bakit ganyan? In other words, walang ibinibigay ho sa atin na Diyos na ikakahamak ho natin, or we could even say na mapapahamak ho ang ating kaluluwa when God is the one that gives it.
lahat ng binibigay po ng Diyos sa atin ay para ho sa ating ikatitibay at ikakabuti. Or ikabubuti. So going back to 1 John, chapter 2, verse 11, ngunit ang sino man napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Inulit na naman. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya na alam ang kanyang patutunguhan dahil binulag siya ng kadilimang ito. Now, minsan naririnig ho natin yung salita sa mga Pilipino Pag sobrang napupuno ng galit, umalis ka nga sa tabi ko, nandidilim ang aking paningin. What does that mean? It means that emotions are rising so high with hatred that your thinking and your judgment ay hindi na nag-iisip ng tama. May mga nakausap po kami na kapatid ho dito, kinakwento po nila, yung mga nakasama po nila na mga barkada noon pa ho. Dahil ang iniral ho na kanilang mga barkada ay emosyon at galit, nakapatay sila ng tao. Ano yung resulta? Nasa kulungan. Dito, pinapakita po ng Biblia, kapag hindi naliwanagan ang ating isip ng salita ng Diyos, hindi natin alam kung saan tayo idadalhin ng galit na ito. Pastor, hindi ako makakapatay ng tao kung hindi ka nga nagpapatawad pumapatay ka na. So sabi ng Biblia, hindi niya alam ang kanyang patutunguhan dahil binulag siya ng kadilimang ito. Na ano po nagiging rason kung bakit nabubulag ang ating spiritual? Ano po ba yung mga hindi natin nakikita kung bakit tayo nabubulag? 2 Pedro, Kapitulo 1. 2 Peter, chapter 1. Sabi ho dito sa talatang 5, 2 Pedro, Kapitulo 1, talatang 5, 2 Peter 1, verse 5, dahil dito, pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalataya nyo ang kabutihang asal, sa kabutihang asal at kaalaman. Sa kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa pagpipigil sa sarili, ang pagtitiis. Sa pagtitiis, ang kabanalan. Sa kabanalan, ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo. At sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, ang pag-ibig sa lahat. Sapagkat kung ang mga katangiang ito ay nasa inyo at lumalago, nagiging makabuluhan at kapakipakinabang ang pagkakakilala nyo sa ating Panginoon Jesucristo. Verse 9, ngunit ang mga nagkukulang sa mga katangiang ito ay mga bulag sa katotohanan. Nakalimutan na nilang nilinis na sila ng Diyos sa dati nilang mga kasalanan. Nang ibig sabihin, walang kabanalan, walang liwanag, walang pag-ibig sa kapwa, sa kapatiran, sa Diyos. Resulta, sila'y nananatili sa kabulagan. Kaya sabi po ni Kristo sa mga Pariseo sa Mateo 15, if the blind lead the blind, they shall both fall into the ditch. Now we could say, Pastor, I'm not following false teaching. When you say, ayoko magpatawad, you are following a false doctrine. Kasi hindi yun doktrina ng Diyos. So, the question is, paano ko mapapatunayan ako'y nasa liwanag? Yung mga nabanggit kanina sa unang Korinto 13, kung yan ang pinapakita ho natin sa mga kapatid sa pananampalataya to the best that we can, we're not able to perfect it. But if we can show it to the best that we can, namumuhay ho tayo sa liwanag. Now, ang delikado ho is this. Kung ang pagtatrato ho natin sa mga kapatiran ay sweet, pero sa mga tao sa loob po na ating tahanan, asawa, anak, ay hindi sweet, something's unbalanced. Hindi balanse ang ating spiritual. Hindi po pwede mahal mo yung mga tao sa labas, matyaga ka sa mga tao sa labas, maunawain ka sa mga tao sa labas, pero pagdating sa pamilya, anak, asawa, wala kang pagpipigil. Hindi tayo balanse. At hindi naman po pwede, malambing ka sa loob, pero wala kang tiyaga sa labas.
So in other words, hindi tayo nagiging balanse. Pero matutulungan ho tayo ng Espiritu ng Diyos kung tayo ho ay lalakad sa liwanag. So paano ko po magagawa yung pastor? Paano ko magagawa na makuha po yung ganyang klaseng bunga? You need the Holy Spirit. Ang pagpapatawad ay hindi madali. You know why? Because it's not the work of man that does that. It's the work of God. You need the heart of Christ. Kaya kapag tayo ho'y inuusig dahil sa pananampalataya, o dahil sinisiraan ka dahil sa iyong pananampalataya, kahit yung mga kapatiran ho dito, sinisiraan ka sa trabaho, nagbahagi ka lang sinisiraan ka na. Magagawa mo mahalin sila sa tulong po ng Espiritu ng Diyos. Panginoon, ayoko po pumasok sa trabaho na mabigat ang loob ko. Ayoko po pumasok sa trabaho na may dalang itak. Panginoon, ayoko po pumasok sa trabaho dahil pag nakita ko sila, kumukulo ang aking dugo. Hindi, mga kapatid. Tinawag ho tayo ng Diyos na maging ilaw at asin ng mundo. Sino ho dito ay pinako na sa krus? Sino ho dito ay binugbog ng ilang beses at pinatungan ng crown of thorns over your head? At you were latched onto a wood and you were hit many times with the flogging system hanggang yung balat mo ay napupunit na. Anyone here naranasan po yon? And yet sabi ni Kristo sa Lucas, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Ginawa ni Kristo ho yun para sa atin. Nung tayo po ay mga kaaway dati ng Diyos. Kung tayo ho ay pinatawad, mga kapatid, how much more sa mga nangangailangan ng kapatawaran? Hindi po ba natin nakikita kapag the more na yung mga tao ho na sabihin na ho natin, kinakainisan ho natin, yung mga tao that we are annoyed with, kapag the more na ginagantihan mo sila ng pagmamahal at kabutihan, ang sabi po sa aklat ng Roma 12, sila yung mapapahiya. Because ginantihan mo sila ng kabutihan. At ang motibo mo kung bakit mo sila ginagantihan ng mabuti, hindi dahil mapahiya sila, kundi makita nila si Kristo. Makulit ang kasama mo sa bahay, mahalin mo sila lalo. May mga tao na yung oo nila ay hindi nagiging oo, lagi ka nabibigo. Sige, pupunta ako, brother, pupunta ako, pero hindi sumulpot. Alam mo, may naranasan po kami ganon. Si Kuya ang pangalan, hindi ko nababakit ang pangalan ho niya. Kuya na lang. Hindi Kuya dito, sa dati na ho yun. Pastor, basketball tayo Sunday. Sige. Tumawag. Pastor, sensya na, hindi pala matutuloy. Walang kaso ho. Then following week. Pastor, basketball tayo Sige ho. Tumawag na naman. Pastor, may gagawin pala ako. Napapasin namin kada linggo lagi ganun. So what do? Well, in one sense, pwede ka na lang manahimik, ipag-pray mo na lang, pero walang mangyayari. Hindi niya makikita kung saan siya nagkakamali. Or, pwede mo siya sigawan, disrespect, pero masisira naman patotoo mo. So ano sabi ng Biblia? Sabi ng Biblia, if anyone who is caught in sin, you who is spiritual, restore or rebuke that person sa isang malumanay na pakikipag-usap. Pastor, kung hindi mo makuha sa malumanay na pag-uusap, ipaubaya mo sa Diyos. Mas nakakatakot mamalo ang Diyos kaysa tayo ho ang mamalo. Ang kaya lang po natin paluin ay ang laman. Pero ang Diyos, kaya niya ihagis ang tao sa impyerno. Kapag ang tao ho ay hindi nagbago, after ilang beses mo na pinagsabihan, ipaubaya mo sa Diyos. Iiyak mo yun sa Panginoon. Hindi yun magpapatama tayo sa Facebook o magpaparinig tayo. Buti ka pa, may mga ibang tao. Hindi ganyan. Pero yung mata mo nakatingin na doon sa tao na kinakainisan ho natin. Kumbaga humuhugot. That's not gonna restore anything. We need to show them kindness, mga kapatid. Because the church flourishes kapag ang pag-ibig ho ang naghahari.
Di ba napakasarap ho pag may pagkakaisa? Kaya nga, sa iglesia mga kapatid, ang dumilikha ng dibisyon, minsan, ay hindi yung mga maling aral, kundi minsan ang pride. Ang taong ay magpatawad is still holding on to pride. The pride of the past. Hanggang hukay, hindi kita patatawarin. Pero sabi ng Biblia, ang taong namumuhay sa liwanag. Bagamat sa kanyang laman, napakahirap. Pero alang-alang po sa kanyang pagmamahal kay Kristo, gagawin niya ho yun. Ang imposible sa tao, lahat ay posible sa mga nagtitiwala sa Diyos. So what then? Kapag may kapatiran that you know that hindi kayo ayos, ano sabi ng Biblia? The Bible says, bago mo ibigay ang iyong handog sa templo, makipag-ayos ka. Sige pastor, siguro after 3 years, hindi ko pa kaya. Kung mamatay? Kung mamatay ka rin? Tapos parehas kayo haharap sa Diyos? Hindi ho. Ang sabi po ng Efeso 4, huwag mo na antayin na lumubog po ang araw na hindi ka pa nakikipag-ayos sa iyong kapwa. In that way, kapag nagpuri ho tayo sa Panginoon o kapag nag-aral ho tayo ng Biblia, wala na ho tayo bit-bit. O kapag ikaw ay nagpayo sa iba, hindi babalik sa iyo. Nakakahiya kung marami pa nakakaalam. Tapos papayo pa tayo. Alam mo, kailangan madumanay ka. Alam mo, kailangan mo magpatawad. Pero alam ng tao, hindi tayo ganun. Nakakahiya ho yan. So napaka-importante na gawin ho natin ito mga kapatid. Why? Kasi sabi po ni Kristo, diyan magkakaalaman kung sino ang aking alagad kapag nagmamahalan tayo. Mahal niyo po ba si pastor? Mahal niyo po ba ang iyong mga kapatiran? Mahal ko lang si pastor kapag hindi masakit ang pangangaral. Mahal ko lang ang kapatiran pag hindi makulit. Well, ngayon, we are respecter of persons na. We are now limiting the love of God that we're supposed to show in all circumstances. So I pray mga kapatid na gawin ho natin ito sa tulong po ng Espiritu Santo. Kasi kung ang habol po talaga natin is the glory of Christ, gawin po natin ang tama sa paningin po ng Diyos. As we finish here sa Efeso 4:32, basahin po natin Efeso 4, dito na ho tayo magtatapos. Ephesians 4, talatang 32. Sabi po ng Biblia, o sa talatang 31 na lang para mas maganda. Alisin nyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri na masasamang hangarin. 32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Sino ho dito tutol? Kapag tinutol ho natin ito, makakatik ho tayo, hindi tayo patatawarin ng Diyos. Sabi ng Biblia, ayaw mo magpatawad, hindi ka rin papatawarin ng Diyos. Let us forgive one another and love one another as we pray.